Ano ba to? Si Senate President Miguel Zubiri, takot ba kay Pastor Apollo Kibuloy? Mukhang umaatras itong si Zubiri dito kay Kibuloy. Bakit kanyo? Kasi, di ba, may investigasyon na ginagawa ang Senado. Sana itigil nyo itong investigasyon na yan kung hindi nyo rin pala mapapapunta dyan si Kibuloy. May investigasyon dyan at si Senator Risa Ontiveros, sumulat na siya na isubpina itong si Kibuloy. Kasi ilang beses nang inimbitahan sa pagdinig, hindi dumadalo, hindi pumupunta. May kapangyarihan naman kasi ang Senado na isubpina ang isang individual. Ang problema, ayaw daw pirmahan ni Senate President. Ayaw daw pirmahan ni Zubiri. Bakit ayaw pirmahan ni Zubiri? Takot ba siya kay Pastor Apollo Kibuloy? Yan ang tanong. Yan ang malaking tanong. Bakit ayaw pirmahan? Kasi isang linggo na mahigit kakopya na kalilipas nang maipasa itong letter na to. At ayaw pa rin pirmahan ni Zubiri. Bakit? Takot sa mga Duterte. Kasi ano to, tatakbo ba siya ngayon? Hindi pa. Ano ba? Re-electionist ba si Zubiri? Parang hindi. Anyway, sige. Pag-usapan muna natin, basahin muna natin ang nilalaman ng balita niyan. Bakit ayaw pirmahan? Kibuloy subpoena request still hangs in Senate, sabi ni Ontiveros. Ayan, binulgar tuloy siya dito ni Risa Ontiveros. Kasi kung tutuusin, pag ordinaryong tao, mabilis sila isubpoena eh. Diba? Ang bilis-bilis yan eh. May hearing, pag may hanapin silang tao, isusubpina, susunod na hearing, nandoon na kasi sinubpina nila. Pero ito, mataas na tao, mapera, mayaman, kaibigan ni Duterte, influential, etc., hindi nila masubpina-subpina. Asaan ang fairness doon, di ba? Senator President Zubiri. Paano tayo naging patas doon? Unfair yan sa mga maliliit na tao na kung isubpina ninyo, sige lang, mabilisan. Pero itong si Kibuloy, hindi nyo masubpina. Bakit ganon? Di ba? Yun ang malaking tanong ng mga netizens din dyan. Hindi nyo, duwag ba kayo kay Pastor Kibuloy at hindi nyo mapasubpina? Anyway, Senator Risa Ontiveros, inilahad niya po, ibinulgar niya ngayong araw po ng Webes, February 15, na yung kanya pong request na mag-issue ng subpoena laban kay Pastor Apollo Kibuloy ay hindi pa napipirmahan ng Senate leadership, as witnesses against the religious leader have been the target of threats. Ayan, tinatakot na po at pinagbabantaan na po itong mga witness laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa napipirmahan yon, hindi ko maipaliwanag yon. Tama nga naman. Kung hindi naman sumagot itong si Zubiri kung bakit ayaw niyang pirmahan. So, mas maigi pong kay Senate President yun na lamang itanong. Hindi ko alam kung natanong si Senate President Zubiri dito eh. Wala tayong nakitang article na natanong siya ng media ukol dyan. Ontiveros had written a letter dated February 6 wherein she mentioned that a subpoena was issued against Kibuloy to compel his attendance in a committee hearing. Noong February 6 pa po yan. Anong petsa na ngayon? February 15 na. Ilang taon na po? Ilang taon na. Ilang araw na nakalilipas. Siyam na araw na, Senate President na nakalilipas, nakapending pa rin dyan. Baka maarta na yan. Di ba? Pwede mo sumbong sa ARTA yan, Anti-Red Tape Authority. Kasi hindi ina-actionan ng mga sulat. Dapat yun ang gawin ni Senator Risa Ontiveros dito. Sumbong nyo sa ARTA. Kasi tinulugan yung papeles eh. Tuloy, mukhang may punto tuloy si dito eh. Si House of Representatives eh. Ang kampo nila Romualdez na tinutulugan ng Senado ang trabaho. Natatandaan niyo ba yan? Naririnig niyo ba yan? Diba? Parang hindi nagdi-deliver. Late mag-deliver itong Senado. Nagkakaroon tuloy ng punto dahil sa nangyayari. Ayan, nahuhuli tuloy mismo sila. Kasi ano na nga eh. Yan na nga ang sinasabi ng mga mambabatas sa lower house eh. Mabagal kumilos itong Senado. Yun naman pala. Si Risa Ontiveros na mismo ang nagsabi. Simpleng letter, hindi ma-aprobahan. Ano ba to? Pwede naman yan eh. Basahin niya, approve or reject. Yan lang naman yan eh. Kung reject, edi hindi. Kung approve, edi padala na agad yan. Yun lang lang para malaman. Hindi yun nakatenga yung papeles. Ayan, nahuhuli tuloy kayo dito. To further update you, in the days and weeks after the hearing, my office is in receipt of credible evidence of threats on the lives of our first two witnesses and potential witnesses. Baka mapas lang na yung mga witness. Hindi pa rin napipirma ni Zubiri itong subpoena. Ontiveros noted that if a witness ignores an invitation of any Senate committee, the next step or instrument in the senator's hands will be the subpoena. An arrest order, according to Ontiveros, cannot be issued without a subpoena. Exactly. Senate President Miguel Zubiri has yet to reply to the media's questions regarding on the matter as of this posting. Biruin mo, hindi pa sumasagot si Sir. Ano na, kalampag.
Kibuloy is known to be influential. Yun naman pala. It is close to a number of politicians dyan po sa Mindanao. But Ontiveros emphasized that in any investigation, no one is above the law. Agree ako dito kay Ontiveros. May punto siya dito ka Coffee. The Senate Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality is investigating Kibuloy and the leaders of the Kingdom of Jesus Christ or KOJC who have been linked to various allegations including their involvement sa large-scale human trafficking, rape, sexual violence, and child abuse. Hindi simple itong mga kaso na ito ka-Coffee. Mabibigat na kaso ito laban sa kampo po ni Kibuloy. Kaya kinakailangan na marinig din ang kanyang panig dyan sa investigasyon na yan, dyan sa Senado. At ang solusyon dyan, walang iba kundi si Zubiri. Siya ang Senate President, siya ang pipirma dyan sa request na yan ni Risa Ontiveros. Pero baka kasi natatakot sa mga Duterte supporters o sa mga supporters ni Kibuloy, kaya hindi malagdaan. Or baka naman kasi talaga, mabagal lang talaga. Sabi nga ng House of Representatives, Rizal C, bias at duwag si Zubiri. O baka yun na nga, ka-Coffee. Aba, hindi dapat. Kasi unfair yan sa mga ordinaryong mamamayan na sinusumpinan nila. Tinatakot nila sa mga pagdinig dyan sa Senado, di ba? Hindi ito, mataas na tao, hindi nila ma-compel na pumunta. Meaning, pabor kay Gibbs, sabi ni Nympha Vlogs. Posible. Posible yan, ma'am. Mighty Baisa. Oy, opo, maraming Villanueva dito na taga Laguna. Yan, sorry. Nag-usap pala sila dyan sa comment section. No? Sige lang po, go lang po. Privilege speech para pirmahan, sabi ni Lizelle C. Kaso hindi na sana kailangan niya rin Mami, 9 days na Nakatenga na yan J. Lira Miscal, prayer rally daw, pero puro bad words. Correct naman ang pinagsasasabi ni Tatay Diggs. Ang kapal na mukha mo, Pidots, wala ka naman binigay na project dyan po sa Cebu. Don Victory Liner, hello tayo, happy viewing po sa inyo. Kay Annalisa de la Cruz, Alvin Jan Laresa, nasa Facebook, kay Lynn Amarles, Desire Viros, at kay Ruel Salvador, shoutout po sa inyo. Happy viewing po sa lahat ng ka-Coffee na nakikinig po sa atin ngayon dyan sa Facebook at sa YouTube. Ayan, patapos na tayo ka-Coffee. Grabe, 55 minutes, mag-1 hour na tayo na nagsasalita dito. Anyway, bago tayo magtapos, syempre gusto kong pasalamatan ang Her Cooks. Yun ang pangalan niya, ha? Her Cooks, nagpadala sa atin ng gourmet tuyo. Thank you sa iyo, ha? Her Cooks or Jason, maraming salamat po yan, ha? Her Cooks gourmet tuyo. So siya dito ka-Coffee, ha? Pang mayaman. Gourmet toyo and olive oil, hot and spicy. Maraming salamat po. Natikman ko na rin ito pagdating ko Tinikman ko kagad. Siyempre, mahirap naman ipopromote ko sa inyo. Parang endorser tayo dito Maraming salamat Her Cooks sa iyong gourmet toyo. At may pinadala din sa atin na chili garlic powder. Nako, mahilig din ako sa siomay Perfect ito, ha? Thank you po. At sa suka na may bawang, na may paminta, spice, vinegar. Maraming salamat, ha? Her Cooks. Homemade lahat ito. Homemade. Ang Facebook nila, sige, endorse na natin ito dahil napaka-generous. 1, 2, 3, 4, 5. Binigyan tayo ng 6 na gourmet tuyo. Maraming salamat po sa inyo, ha. If interested kayo sa kanilang produkto, ilagay ko po yung link ng kanilang TikTok at Facebook dyan po sa description box. Ayan, check out ka-Coffee their Facebook page and their TikTok account if interested po kayo. Alam po, buong Pilipinas, they deliver, no. Maraming salamat, Her Cooks. At kay Sir Jason, thank you so much sa inyong good hearts, no? Pinatikim niyo sa akin ang inyong produkto. Masarap na produkto. Alright, sige. Maraming salamat sa mga ka-Coffee natin na sumama sa akin ngayong araw po ng Webes. Thank you. Ingat po kayo, ha. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Huwag pong kalimutan, i-like at follow ang ating Facebook page ng ka-Coffee. At kung nasa YouTube po kayo, ay pa-click na lang po ng subscribe. Ayan. Meron daw ba dyan sa US yung tuyo? Sabi ni Simply Talkers Vlog. Naku, hindi ko po alam pa. I-check ko pa ka-Coffee kasi kanina lang ito Kanina lang natin na napadala ito sa atin. Hindi ko pa na alam, no? Hindi ko pa natatanong kung meron sila sa US. Pero sa Pilipinas, for sure meron. So, check natin sa kanilang Facebook page. Babalikan kita dyan, Simply Talkers Vlog. Thank you. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo ka-Coffee. Good night everyone. Bye-bye po. Ma'am Sven Diyos, ayan. Happy viewing po sa inyo. Goodbye. Nalit si ma'am. Thank you everyone. Bye-bye.